Praise the Lord. Nag-aga sa tanan. 1995, I was diagnosed as stage 4 endometriosis patient. So, I've been through 4 major operation. 4 times na open ako ang tummy for that case. Not only here in SPECSI, ano ganyan yung form of SPECSI doon? DMC, Davao Medical Center, PGS twice, and once in Davao do. And tapos isa sa DMSF. Nag-work ako, nagtrabaho ko sa isang corporate company. And it's because ang akong kinabuhi, sa katong bata pa ko, ituluan ni sa akong ginikanan na mag-eskwela taron. Dapat may honor, in order na may bagong sanina at the end of the year. So dito naka-focus ako ang una-una kasing-kasi. Ituluan ni unsaon pag kinabuhi nga matarong pero never kini nakakita o Bibles sa balay. Only rules lang yun sa ako ang kinikanan amo ang kabatian. Cast the story short. Nilayas ko sa ilaha tungod kay dili na nako magwanta ang ilahang balaod. Kay naka-experience ko ako na may warato, ako po magsuyod, magtanong, maggabot, magpangkas, mag-harvest og tubong, lisod, sabi na ko, malayas na ko. Paglayas na ko, nakaadto ko sa isa ka family na they are Christian. SDE sila. One of my lolo in Namuntoran. And nag-start siya mag-share of gospel sa kuha. That time, dili na po masabtan ang gospels because full of anger akong heart. The only thing ng akong bawaan nga napunta sa akong kasing-kasing, patyo na po ako dati, mapalos ko sa iya. Tungod kay wala niya nahatag para sa ako na ang akong pagkabalo, tungod kay walay bulong niya po sa pagkinabuhi akong pagkabalo nga end akong life. Wala man kong kabalo. So, na ako'y family, parenting na nag-share of gospel. Move forward, nakatrabaho ko, nakatulong ko sa isa ka pamilya nga ni Christian gihapon, share the gospel. Hangtod na nakatrabaho ko din sa Davao, sa isa ka corporate company. Pagkatrabaho, 1995 na diagnose ko as endometriosis stage 4. Praise the Lord kay akong employer nag-provide po sa akong kinahanglan. Na ako'y mga auntie dili sa Davao nga nag-share of gospel. Sama po sa uban, nag-share of gospel, wala na sila kasama. Ako din, naanakot ko sa stillborn. Bisa ko sa apan lang ang palangga kapon sa Ginoo, pero dili na ko na masaktan. It's because ang akong heart full of hatred. Move forward, 2016, one of isa ka matinudaanan ng anak sa Ginoo, nag-share of gospel sa buwa. That day, wala akong kabalo sa Ginoo sa kuha, John 3:16. No. Wala kabalo ang nag-share gospel sa buwa na 6 years na di ay ko nag-file of case sa kuha husband. Tungod kay full of anger, bitterness akong heart. Naminyo ko at first okay, pero kung naibawaan ako siya ka na other woman, nagsalig ko nga na pa ko yung punto sa bangko, muhar kong nindot na lawyer, kaya kung balos ko sa iyaha. September 2016, may apuntong pulong sa kuha. Sa adlaw-adlaw niya nga pag-disciple sa kuha, wala na ko'y mahimo, automatic na feel na good na ko na oo nga Lord, if I release a forgiveness to my husband, I believe the gate of heaven will open for me. So, nagsugod lang ko sa pagtuo sa Ginoo nga kabalo ko nga na siya pag-abuhaton sa ko. Balik ko sa ko ang case nga na ako endometriosis. I surrender the Lord tanan sa iya. Since then, oh sorry Lord,
Akong endometriosis, i-share ko sa inyo, 10 years bleeding ako. Everyday nag-bleed, no? Dili lang ko ga-bleed o blood, nag-bleed ko o money, nag-bleed ko o time. And kana nga case, sa tanang tao nga akong makitaan, masuko ko sa ilaha. Tungod kay nga ako ang case, rare. Magdugog PGH, because siya na rare case, endometriosis stage 4. Akong ovary, o left o right ovary nag-twist. Moto naka-decide ko nga, maminyon ko. So, na to, sa akong kaminyon, wala diya po siya ng prospers because nagawaan na lang ako ang walay Jesus sa sentro sa ako ang kinabuhi. Sa ako ang kinabuhi mismo. So, 2016, nagalugpat ako siya. 2016, iabot ang pulong, ikali ko niya adlaw-adlaw, wala gid siya ni kapoy sa toa pag-share sa gugma sa Ginoo. Inapakita niya kung unsa kagamhanan ang Ginoo nga pwede ko mamaayo. Ang iyang ginapangayo, ako kasing-kasing nga motuo kaniya lang. And praise the Lord. Tungod sa pulong na niabot sa kuang, one day naka-decide ako 2017. Iatras na ako akong case akong husband. And praise the Lord, masigdal kami nga duha, and nami pion na nakapangayo mo pasaylo sa iya, safe sa iyahon. And nai one thing nga natabo sa among duha, nakashare ko gospel sa iya. So, mo ni mga butang nga before nga dili na ko masabtan pero katong niabot ang Ginoong Hesus akong kinabuhi, nakatilaw ko og lami ang kinabuhi nga naakay satisfaction. Nay kinabuhi nga makontento ka lang. Unlike before nga dili gyud ko masatisfy. But today, I thank the Lord God nga sa kinabuhi nga ako naagian, God never leave me nor forsake me. So pasalamatan ako sa Ginoo ang iyang kinabuhi nga iyang gihatag kanako kanato tanan. Ibubo niya ang balaang tubo sa cross to save me and makast out sa sala, sa kasakit. And I thank the Lord God na sa karon padayon siya nagapamuhat ka nako is because He is my God, my Lord, my Savior, my healer of yesterday, today, and forever. To God be all the glory.